Maituturing na raw na narco-state ang Pilipinas dahil sa di manoy lawak ng industriya ng droga sa bansa, ayon sa PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya sa kampanya kontra droga, pupuntiryahin na raw ng mga otoridad ang mga sinasabing big fish o yung mga nasa itaas ng mga sindikato. May report si Mark Salazar. You create misery, agony, suffering, and everything. Hindi raw ekseherado ang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na 3 milyong Pilipino na ang mga drug addict sa bansa. Yan daw talaga ang pinakahuling bilang nung isang taon, sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency. The number of surrenders, we almost have 1,800,000 plus. And then the figure of 3 to 4 million is logical estimate. Hindi rin daw malayo sa hinagap na tayo ngayon ay isa ng narco state. Because we have personalities who are in the government hierarchy who are in the list, as mentioned by the President. Kapwa dumalo sa unang anibersaryo ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG, sina PDEA Director General Isidro La Peña at dating Dangerous Drugs Board Chairman at ngayon Senador Tito Soto. Sabi ni Soto, 1.5 million drug dependents ang bilang nila noong 2008. Sa kanyang estima sa inilaki ng industriya, nasa daan-daang bilyong piso kada taon na ang umiikot na drug money sa bansa. 2,000 pesos per gram times 1.5 million a week times 4 weeks in a month and times 12 months in a year. You're running in the hundreds of billions. Para sa AIDG, marami pang dapat gawin laban sa higanting industriyang ito. Sa nakalipas na taon, 4.7 billion pesos lamang na halaga ng iba't ibang iligal na droga at gamit sa paggawa nito ang kanilang nasa sawata. Kaya ang puntirya raw nila ngayon ay ang mga big fish o yung mga nasa itaas na mga sindikato. Mga kagaya ni Kerwin Espinosa at ng itinuro niyang supplier na si Lovely Impal. Babanggitin ko po yung sinabi ni Kerwin based doon sa aking napakinggan sa kanya. Kasing level daw siya ni Jaguar. Di ba si Jaguar is high value targets? So, may particular area of operation to. So, posible medyo malaki din siya. Mark Salazar, GMA News.